Alam mo ba yung feeling na kahit everyday ka nag-aaral ng German language, parang wala ka pa rin natututunan? Alam mo, hindi ikaw yung problema. Ang problema dyan ay yung sistema mo ng pag-aaral. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa'yo ang exact step para gumawa ng sarili mong language system. One that works kahit na self-study ka, kahit na busy ka or kahit introvert ka. So, ready ka na ba? Let's go! Most learner nagkakamali kasi random yung mga iniaral nila. One day flashcard dito, one day vocabulary, one day grammar. And then minsan, bigla na lang mawawala. And then yung resulta nito, parang feeling mo wala kang improvement and parang nagsisimula ka ulit sa umpisa. So, ang system, simple lang yan. Ito yung structured approach para lang maging maayos ang pag-aaral mo. Ito yung nagpapabilis ng process kahit na busy ka or maliit lang yung time para mag-aaral. At kung consistent ka sa process sa sistema na to, possible na magiging maganda yung resulta nito. So ngayon, ano itong mga steps kung paano ka mag-build ng iyong system sa pag-aaral? Unang-una, bago ka gumawa ng sistema mo, malino dapat yung goal mo ng pag-aaral ng language. Hindi yung basta na lang na, okay, trip ko or gusto ko mag-aaral ng German language. Ang pinaka-best example goal dito ay gusto ko maging conversational kasi mag-aaral na yung anak ko next year. Or gusto ko na makipag-communicate sa kapitbahay naming pogi. Or gusto mo magkaroon ng German na asawa. Bakit kailangan mo ng goal bago ka gumawa ng sistema? Kasi pag malinaw ang goal mo sa pag-aaral ng language, alam na ng brain mo ano yung pinaka-importanting bagay na dapat matutunan mo at para hindi ka na rin malihis sa mga study guides mo. So now we're going to the system na talaga. I'm gonna break down into micro-tasks. Ngayon sa language learning, minsan yan, lahat tayo gusto nating lahat ma-achieve kagad natin. So, which is marami nagkakamaling mga language learners. Ang solution dyan is mag-breakdown ka into smaller pieces. Paano gagawin yon? Halimbawa, ang vocabulary mo na target is 200 words per month. Ngayon, maglilist down ka ng 10 vocabulary per day, for example, o galing sa podcast or nakikinig ka ng podcast and then ililista mo siya sa mga flashcards mo. Or pwede naman magra-write ka ng sentences which is better or phrases. Sa ganon, hindi ka agad mabibigla or mai-intimidate yung sarili mo na magkakamisado ka kagad ng 100 words per day, which is unbelievable. No, imposibleng mangyari yun. Hindi mo yung magagawa. Then, you can also speak 5 minutes nang sa ganon, lahat ng mga inaral mo na verbs per day or words or phrases per day, kakaroon siya ng output, which is very important dahil ang speaking talagang pinaka-importante sa pag-aaral ng German language. Ngayon, kailangan balansihin mo yung yung pag-aaral mo. For example, nakikinig ka, which is listening skill, nagsusulat ka, which is writing skills, and you're speaking out loud, yung mga sentences na ginawa mo. Ang balance, dahil nga balance is the key, yung input teaches you, and your output, ito yung magiging resulta mo. Ngayon, after nun is you have to review and reflect what you have learned. Hindi lang basta nag-aaral ka, no, or nagpa-practice. You really have to review kung ano yung mga past, mga lessons mo. Kailangan mo i-reflect yun kung assess mo din sarili mo na naintindihan mo ba yung lessons na nakaraan, or baka naman basa ka lang ng basa, sulat ka ng sulat, wala naman talagang pumapasok sa isip mo, which is not good. Yung pinakamagandang gawin dito is yung i-review mo siya every weekend. For example, 1 whole 6 days, Monday to Saturday, and then on the Sunday, you're going to reflect and review what you have learned. Sa ganon, hindi mo talaga malalagpasan yung mga talagang lessons na hindi mo talaga naintindihan. Imaginein mo, for example, nasa lesson 20 ka na, tapos hindi mo pala naintindihan kung ano yung nasa lesson 10. So, mas mahirap yun. Time-consuming pa yung ginagawa mong ganun. So, kailangan mo assistin yung sarili mo. Kung ano ba yung pinakamahirap sa'yo? Listening ba? Writing ba? Or speaking? So, in that sense, na mas magkakaroon ka ngayon ng sistema kung ano ba yung dapat natutukan mo. Mahina ka ba sa pagbabasa? Mahina ka ba sa pagsasalita? Or hindi ka masyadong confident? So, you have to make sure na alam mo ngayon kung ano yung mga weaknesses mo. Then, i-adjust mo na ngayon yung sistema mo para magkaroon ka ng better results doon sa mga nire-review mo or doon sa sistema mo. For example, if you're already learning for 1 month and then nakita mo sa sarili mo, ay, hindi ko masyadong mabasa yung iba o hindi ako marunong ng pronunciation. So, you have to make sure na i-adjust mo yung sistema mo na you have to input more of speaking in your system
Para na sa ganun ay mabalance mo lahat. And also, in your system, you also have to make sure that it is fun and enjoyable to do, no? Mas maganda yung nag-aaral ka talaga na gusto mo or nag-i-enjoy ka. Kasi ako ngayon nag-aaral ako ng Spanish language. Na-enjoy ko siya kasi most of those words Tagalog naman na talaga. And kahit na medyo mahirap talaga yung pronunciation, of course, nag-i-enjoy ako kasi para ang sarap sa pakiramdam pag nag-aaral ka ng bagong language. Kumokonek ka sa mga kultura, sa mga tao, and parang nalilipot mo na rin yung mundo pag alam mo yung mga iba't ibang klase na language. So, mahirap man sa akin since I'm a full-time mom and 3 hours lang pinaka-maximum ko na pag-aaral everyday. Yung 3 hours pa na yon is gagawa pa ako na sideline for freelancing. So, nauubos minsan yung oras ko para mag-aral. Pero, I always make sure na kahit 10 minutes or 20 minutes, mayroon akong time para scan or reviewin yung lessons ko. Or nag-listening lang ako or nag-shadowing ako or like kumukopya ako ng mga dialogues sa YouTube channels, no? So, yun yung mga process ko. By the way, kung gusto mo na i-share ko sa inyo yung process ko ngayon, kung paano ako mag-aaral ng Spanish language, i-comment nyo lang sa baba para magawan ko siya ng video and ma-demo ko sa inyo kung paano ako nag-aaral ng Spanish language. Even in you're busy or you're a full-time mom. So, iyan na yung, kung magawa mo yan lahat, meron ka ng sistema para sa sarili mo na hindi mo na kailangan na gumamit pa ng ibang sistema ng ibang tao. Okay? So, alamin mo sa sarili mo kung gaano ba karami oras mo mag-aral, assess mo yung sarili mo kung saan ka mahina, or make sure also talaga from the very beginning, alam mo kung bakit ka nag-aaral ng German language. Kung gusto mo ba talaga magtrabaho sa Germany, or gusto mo magkaroon ng boyfriend na German, or mahilig ka lang talaga na mag-aaral ng complicated language, which is yung German language. So, kailangan gawin mo yan para mabuo mo yung sistema mo, and then you have to adjust that as you go along with your learning journey. And huwag mo kalimutan na lahat tayo nagsisimula sa umpisa, no? And learning a language is a long term. Hindi siya sprint, siya ay a marathon. Ibig sabihin, long way pa tayo. Kahit nga mga nung nagtataaral tayo ng English, pinag-aralan natin sa elementary, tapos pag-aaralan pa natin sa high school, and pag-aaralan natin sa college. So, bago mo makamit yung conversational na yan is, depende yan sa sarili mo. So, wanna make sure na adjust mo yung sistema mo, depende sa iyo, hindi depende sa ibang language guru, okay? So, andito ako is just to give you information on how you will create your own system. O, iyon ang pinaka-importante. So, remember, system is better than the motivation. Kahit na motivated ka mag-aral, kung wala ka namang sistema, it will really not work. Okay? So, yun din yung natutunan ko na nag-aaral ako before ng German language. Motivated lang ako, pero wala ako sistema. Kaya, ang tagal ko nag-aaral noon, and basag-basag yung structure na pag-aaral ko. But this time, Spanish language, medyo structured na ako, may sistema. And that's what I want you to do also bago kayo magsimula ng isang language. So, start small and start that today. Okay? So, kung talagang gusto mo mag-aral language, simulan mo na ngayon. And comment ka sa baba kung ano yung naaral mo language ngayon. And I wish you a very good language journey and good luck sa pag-aaral mo ng language. Ciao!